Mapagpalang araw po sa lahat ng mga manunood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at GSIS members. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video na ito, ating sasagutin ang napakagandang tanong ng ating mga followers at viewers sa ating YouTube channel and at the same time sa page. Narito ang tanong, pwede bang pagsamahin ang SSS contribution at GSIS contribution para magka-pensyon kung sakaling ang inyong contribution sa SSS o kaya naman sa GSIS ay hindi na-meet ang minimum requirements na 10 years para magka-pensyon sa SSS at 15 years naman para magka-pensyon sa GSIS. Ang sagot po dito, yes po. Pwedeng pagsamahin ang years of service o hulog ng isang miyembro na may GSIS at SSS contributions para maging eligible na makakuha ng pensyon. Ang pagsasama ng contribution o years of service ng SSS at GSIS ay merong batas. Ang batas po na ito ay tinatawag na Portability Law o Republic Act 7699. Yan po ay batas na kung saan inaalaw ang inyong contribution na pagsamahin sa SSS at GSIS. Ito ay ginagawa, kagaya ng sinabi ko kanina, para maging eligible sa pension o lifetime pension. Kasi merong mga employees na una, sila ay nagtrabaho sa private. At after certain period of time, sila ay lumipat sa public o government. Pwede rin, una, nagtrabaho muna sila sa government. After government, nagtrabaho din sila sa private. So, yan po. Ang batas na iyan ay ginawa para sa mga individual na meron silang hulog sa SSS at sa GSIS at hindi nila na-meet ang minimum requirements para magka-pensyon sa SSS o kaya naman sa GSIS. Pwedeng pagsamahin basta eligible kayo o na-meet ninyo ang qualifying condition para dito sa Portability Law o Republic Act 7699. Tandaan po natin, no, applicable lang ang Portability Law o pwede lang pagsamahin ang hulog sa SSS at GSIS ng retiring member ay hindi niya na-meet ang requirements na 15 years para sa GSIS at 10 years naman para sa SSS for pension. Kung na-meet mo isa sa requirements, either sa SSS o GSIS, hindi ka na pwedeng mag-apply ng Portability Law. Walang double pension. Narito ang halimbawa, kung si Mr. A ay meron siyang hulog sa GSIS ng 11 years at meron siyang 4 years sa SSS na hulog, yan po pwedeng pagsamahin para makakuha ng 15 years of service at ma-qualify sa pension. Another example naman po, kung si Mr. B, meron siyang hulog sa SSS na 6 years at sa GSIS naman ay 4 years. Nagsama mo yung dalawa, makakabuo siya ng 10 years. So, ngayon, pwede na siyang ma-qualify o maging eligible sa SSS na na-meet na niya ang 10 years para magka-pension. Ito pa po ang pinaka-importante. Wala pong overlapping sa Portability Law kung parehong period na merong hulog sa SSS at GSIS. Halimbawa po, meron kayong hulog kay GSIS ng taong 2000 at meron ka ring hulog kay SSS sa taong 2000. So, yan po ay counted as 1 year of service lang yan. Hindi po 1 year kay SSS and then 1 year kay GSIS. So, wala pong overlapping. Sa mga SSS member na malapit nang magretiro o nasa retiring age na, ngunit kulang pa ang kanilang hulog. Meron kayong hulog sa SSS o kaya naman sa GSIS na pwedeng pagsamahin. Sa ganito po, pwede po kayong mag-ask kay SSS o kaya naman kay GSIS para malaman po kung ano-ano pa ang mga qualifying condition sa ilalim ng batas na ito. Ano yung mga proseso, paano yung pag-apply. So, magtanong po kayo, walang masama sa nagtatanong.
So, nabibigyan pa kayo ng mga information kung ano yung dapat ninyong gawin. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.